Mamatay na ang matanda, pero bakit parang tayo ang pinapatay sa hirap? Isang sampal ng katotohanan ang dumurog sa puso ni Mila habang hawak ang basong may lamat. Sa labas, nagdiriwang ang kanyang amain sa nakaw na yaman, samantalang siya ay namamalimos ng tira-tirang pagkain para sa naghihingalong lolo. Isang lihim ang nabunyag. Ang utang na pumatay sa kanyang ama ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ako susuko hanggat hindi nyo nararanasan ang bagsik ng isang madrigal na inyong minaliit. Magtatapos ba ang lahat sa hustisya o sa mas malalim na pighati? Mabuti pa ay huwag mo nang ibili ng mamahaling gamot ang matandang yan, Narciso. Sayang lang ang pera. Mas kailangan nating bayaran ng utang sa bangko bago nila makuha ang lupang ito. Hayaan mo na si Mila ang magpuyat sa pag-aalaga. Tutal, ay wala naman siyang ibang silbi sa bahay na ito, kundi ang maging katulong. Ang boses ni Basilia ay tila isang matalim na talim na humiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Sa loob ng silid na amoy gamot at katandaan, napatigil ang kamay ni Mila sa pagpiga ng basang bimpo. Ang singaw ng mainit na tubig sa planggana ay dumapo sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang init na nagmula sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, tanging ang pag-aalaga kay Don Severino ang naging mundo niya. Tiniis niya ang gutom, ang puyat, at ang panglalait ng kanyang sariling mga kamag-anak. Sa paniniwalang ginagawa niya ito para sa huling hiling ng kanyang ama na si Rafael. Dahan-dahang lumapit si Mila sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang paghinga ay tila isang marahang hanging pilit na pinatitigil upang hindi makagawa ng anumang ingay. Sa labas, nakita niya ang anino ng kanyang amain na si Narciso na prenteng nakaupo habang nagbibilang ng makapal na bundle ng pera sa ibabaw ng hapagkainan. Don't worry, Basilia. Mila doesn't need to know the truth. Hanggat naniniwala siya na ang tatay niya ang dahilan kung bakit tayo nabaon sa utang na 10 milyon, mananatili siyang tapat sa atin. She's too naive to ask questions. Isipin mo na lang, libreng caregiver siya para kay Papa habang tayo ay naghahanda na para sa pagbebenta ng siyerya. Sagot ni Narciso na may kasamang tawa na tila isang pangungutya sa lahat ng sakripisyong ibinigay ni Mila. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na batong bumagsak sa balikat ni Mila. Ang basang bimpo na hawak niya ay unti-unting naramdaman ng bigat hanggang sa kusa itong nalaglag at lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak sa sahig na kahoy na nagkalat ng tubig sa kanyang paanan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. 10 milyong utang, isang kasinungalingan. Ang alaala ng kanyang ama na si Rafael na buong buhay niyang ipinagtanggol ay ginamit lamang pala bilang isang tanikala upang gapusin siya sa pangaalipin. Napasandal si Mila sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis ay nagbabalik na parang isang pelikulang puno ng pait. Naalala niya ang mga gabing uminom lamang siya ng tubig upang may maipakain sa lolo niya. Naalala niya ang mga pagkakataong kinuha ni Basilia ang kanyang maliit na sahod sa kooperatiba para daw pambayad sa kuryente, pero ngayon ay alam na niya ang katotohanan. Sila ay nagpapakasasa sa karangyaan habang siya ay unti-unting nauubos sa gitna ng kanilang mga laro. Binalaling ni Mila ang kanyang tingin kay Don Severino na nakahiga sa kama. Ang mukha ng matanda ay payapa, ngunit tila may itinatagong pighati sa bawat malalim na kulubot ng balat nito. Ang monitor sa gilid ng kama ay nagpapakita ng bawat tibok ng puso ng lolo, isang mahina at mabagal na guhit na tila isang huling hibla ng pag-asa na maaari ring maputol anumang oras. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Mila sa gilid ng kanyang baro. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nagmula sa pagod, kundi sa pagkakanulo ng sarili niyang dugo. Ang mga taong tinawag niyang pamilya
ay sila palang mga buwayang naghihintay lamang sa kanyang pagbagsak. Ang bawat patak ng pawis na inialay niya para sa mansyong ito ay tila naging alabok na lamang na tinangay ng hangin. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang buong katawan, ngunit sa halip na sumigaw ay isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay unti-unting nag-iba ng kinang. Ito na ang huling gabi na magiging sunod-sunuran siya sa mga kasinungalingan ni Narciso at Basilia. Hahayaan na lang ba niyang tuluyang lamunin ng dilim ang dangal ng kanyang ama at ang kinabukasan ng lupang ito? Ito na ang simula ng isang marahang pagganti na hihigop sa bawat hininga ng mga taong nagtangka siyang apihin. Dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ng bimpo. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagluluksa para sa kanyang dating sarili na namatay sa sandaling iyon. Pagtingala niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa pinto, tila tumatagos sa katauhan ni Narciso at Basilia na nasa kabilang panig. Hanggang kailan ako magiging bilanggo ng isang kasinungalingang binuo ng sarili kong dugo bago ko sila itapon sa apoy na sila rin ang nagmitsa? Mila, huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa amin, baka sa kalsada na kayo namumulot ng pagkain ng tatay mo noong nag-collapse ang negosyo niya. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito bago ka magmatigas. Ang boses ni Basilia ay nangingibabaw sa loob ng marangyang dining room, kasabay ng tunog ng mamahaling kutsara at tinidor na tumatama sa porselanang plato na tila mga maliliit na hagupit sa pandinig ni Mila. Nakatayo si Mila sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang suot na apron. Ang amoy ng masarap na ulam na nakahain sa mesa ay tila isang laso na nagpapakirot sa kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa puot. Kanina lamang ay narinig niya ang katotohanan at ngayon, kailangan niyang panoorin ang mga taong ito habang ginagamit ang pangalan ng Diyos at ng pamilya upang busalan ang kanyang bibig. Dahan-dahang inilapag ni Narciso ang kanyang baso ng alak. Ang likido sa loob nito ay gumagalaw na parang dugo sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Tumingin siya kay Mila nang may mapanuring mga mata, tila tinitimbang kung gaano pa kalakas ang natitirang pasensya ng kanyang pamangkin. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag at dinala ito sa tapat ni Mila sa gitna ng mga tira-tirang pagkain. Pirman mo na ito, Mila. Isang simpleng waiver lang ito. We need to sell the rice mill para mabayaran ang mga utang na iniwan ng tatay mo. If you sign this, mawawala na ang bigat sa balikat mo. You can start a new life at hindi ka na maghihirap sa pag-aalaga kay Papa. Sabi ni Narciso sa isang tonong tila nagmamalasakit. Ngunit ang bawat salita ay may kalakip na panlilinlang. Huminga ng malalim si Mila. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa bigat ng emosyong pilit niyang itinatago. Tumingin siya sa dokumento, sa mga titik na tila mga aninong nagnanais na lamunin ang huling alaala ng kanyang ama. Alam niyang kapag inilapat niya ang bolpen sa papel na yon, tuluyan nang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Rafael. Utang ng tatay ko o utang niyo na pilit niyong ipinapasa sa kanya? Ang tanong ni Mila ay lumabas na parang isang bulong, ngunit sapat na upang patigilin ang pagnguya ni Basilia. Biglang tumayo si Basilia. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang hawak ang kanyang krus na nakasabit sa leeg. Lumapit siya kay Mila at itinuro ito ng kanyang daliri na punong-puno ng ginto. How dare you? Pagkatapos ng lahat ng pagkupkop namin sa'yo, ganyan ang isasagot mo. Mila, tandaan mo, God is watching. Ang taong walang utang na loob ay hindi kailanman pagpapalain. Do you want to see your grandfather die in a public hospital? Dahil kapag hindi nabayaran ang utang na ito,
Wala na tayong pambili ng gamot niya. Ikaw ang magiging pumatay sa sarili mong lolo. Ang bawat salita ni Basilia ay tila isang sampal na nag-iwan ng hapdi sa pisngi ni Mila. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit, nang makitang ang kanyang pamilya ay handang pumatay ng dangal para lamang sa pera. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal, tila ang bawat sulok ng mansyon ay bumibigay sa bigat ng kasinungalingan. Eksakto sa sandaling iyon, ang tunog ng pagkatok sa pintuan ay bumasag sa tensyon. Isang malakas at matatag na paghampas sa kahoy na pinto ang umalingaw sa buong bahay. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinitingnan ang mag-asawang Madrigal. Ang kanyang pagdating ay tila isang hanging nagdala ng liwanag sa madilim na silid. Hindi niya pipirmahan ang anumang papel Narciso at mas lalong hindi mo siya pwedeng takutin gamit ang mga huwag ng lalagan mo, Basilia. Matigas na sabi ni Mateo habang tumatayo sa tabi ni Mila. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing kalasag ng dalaga. Nagpalitan ng tingin sina Narciso at Basilia. Ang kabla ay nagsisimulang sumilip sa kanilang mga mata. Ngunit hindi papatalo si Narciso. Lumapit siya kay Mila. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. At sa isang tinig na puno ng malisya at banta, bumulong siya. Mila, choose wisely. Isang pirma mo lang, mananatiling buhay ang lolo mo. Pero kung makikinig ka sa lalaking ito, sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Wala ka ng lolong babalikan sa silid na yun. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Nanginig ang buong pagkatao ni Mila. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa loob ng kanyang tadyang. Bawat pintig ay nagdadala ng takot para sa buhay ni Don Severino. Napatingin siya kay Mateo pagkatapos ay sa dokumentong tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa bolpen habang ang anino ng banta ni Narciso ay bumabalot sa kanyang buong mundo. Pipiliin ba niyang iligtas ang buhay ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pagsuko sa katotohanan o hahayaan niyang mamatay ang lahat ng ipinaglaban ng kanyang ama sa ngalan ng isang huwad na kaligtasan? Ang lumang bodega ng Sierra ay tila isang malaking libingan ng mga alaala kung saan ang bawat alikabok na sumasayaw sa silip ng liwanag ng buwan ay nagdadala ng bigat ng nakaraan. Amoy na panis na palay, kalawang at tuyong kahoy ang bumati kay Mila nang dahan-dahan niyang itulak ang mabigat na pintong kahoy na naglabas ng isang mahabang ungol sa katahimikan ng gabi. Dito sa lugar na ito, nadarama pa rin niya ang presensya ng kanyang ama na si Rafael, ang kanyang pawis, ang kanyang tawa, at ang kanyang pangarap na unti-unting dinurog ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Sa sulok ng bodega, sa likod ng mga nagtataasang sako ng palay, naghihintay si Mateo. Ang liwanag mula sa kanyang hawak na munting flashlight ay tumama sa sahig, sapat lamang upang makita ang kanilang dinadaanan. Pagkakita sa kanya, agad na lumapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala at ang pagnanais na protektahan ang dalagang matagal na niyang iniibig sa katahimikan. Mila, akala ko hindi ka na makakalabas. Masyadong mahigpit ang pagbabantay ni Narciso ngayon, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw na nararamdaman ni Mila. Umiling si Mila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na luha habang nakatitig sa lumang lamesa ng kanyang ama. Kailangan kong malaman ang totoo, Mateo. Hindi ako pwedeng habambuhay na magbulag-bulagan sa mga pananakot nila. Sabihin mo sa akin, ano ang nahanap mo? Huminga ng malalim si Mateo at inilabas ang isang maliit na plastik mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang bahagi ng bakal na tila pinutol ng sadya. Ang mga gilid nito ay magaspang at may bakas ng kalawang, ngunit malinaw na hindi ito basta-basta nasira ng panahon.
Ito ang brake line na ng sasakyan ng papa mo noong gabing maaksidente siya. Maraming taon itong naitago sa tambakan ng mga pulis. Ngunit sa tulong ng isang kaibigan, nakuha ko ito. Mila, hindi ito aksidente. Ang pagkakahiwa sa bakal na ito ay masyadong malinis. May sadyang sumira sa preno ni Rafael bago siya lumuwas ng Maynila. Paliwanag ni Mateo, ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ni Mila. Napahawak si Mila sa gilid ng lamesa upang hindi mabuwal. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa isang sadyang plano. Naalala niya ang mga taga na yon, ang mga dating katrabaho ng kanyang ama na tuwing tinatanong niya tungkol sa gabing iyon, ay agad na umiiwas ng tingin at nagmamadaling lumayo. Tila may isang malaking anino na nakabantay sa kanilang mga dila. Bakit sila nananahimik? Bakit hinayaan nilang mabulok ang hustisya para kay Papa? Tanong ni Mila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Takot sila kay Narciso, Mila. Alam ng lahat kung paano siya magpatakbo ng pamilya at ng bayang ito. Pero hindi na ngayon, sagot ni Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang supot mula sa kanyang tabi at iniabot ito kay Mila. Kumain ka muna. Alam kong hindi ka na naman naghapunan dahil sa pag-aalaga kay Don Severino. Mainit pa ang pandesal na yan. Naramdaman ni Mila ang init ng supot sa kanyang mga palad. Sa gitna ng unos na bumabalot sa kanyang buhay, ang simpleng pag-aalaga ni Mateo ay tila isang maliit na mitya ng liwanag. Kumuha siya ng isang piraso. Ang lambot ng tinapay ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kilig at seguridad na kay Mateo lamang niya nakukuha. Isang lalaking handang sumama sa kanya sa hukay, mahanap lamang ang katotohanan. Mateo, may isa pa akong napansin, sabi ni Mila habang pilit na pinapakalma ang sarili. Nawawala ang susi ng siyerya. Iyong master key na laging suot ni Lolo noon. Alam kong hindi iyon kinuha ni Narciso dahil nakita ko silang naghahanap din sa silid ni Lolo kagabi. Kung wala sa kanila ang susi, nasaan? Nagkatinginan silang dalawa. Isang panibagong palaisipan ang nabuo sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa makasagot si Mateo, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa batok ni Mila. Ang katahimikan ng bodega ay tila naging masyadong mabigat at ang hangin ay biglang naging malamig. Dahan-dahang itinuon ni Mila ang kanyang tingin sa isa sa mga maliliit na bintanang may rehas sa itaas ng bodega. Sa labas, sa kabila ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba, isang anino ang nakatayo. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita ang isang pares ng mga matang nakatitig ng diretso sa kanila. Malamig, mapanuri at puno ng banta. Nabitawan ni Mila ang supot ng pandesal. Ang mga tinapay ay nagkalat sa maruming sahig. Ang kanyang hininga ay napatid. At ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na tambol ng kanyang sariling puso na tila nagnanais na tumakas sa kanyang dibdib. Sino ang nagmamasid sa kanila sa gitna ng gabi at gaano na karami ang narinig nito sa kanilang mga lihim. Ang mahinang pag-ugong mula sa tangke ng oxygen ay biglang napalitan ng isang hungkag na katahimikan, isang senyales na naubos na ang hanging nagbibigay buhay sa kanyang lolo. Ang dibdib ni Don Severino ay nagsimulang tumaas-baba sa isang hirap na paraan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang sigaw ng tulong na walang boses. Ang malagkit na pawis ay namuo sa noo ni Mila habang sinusubukan niyang ayusin ang tubo. Ngunit alam niyang walang saysay ang kanyang ginagawa. Kailangan niya ng bagong tangke at kailangan niya ito ngayon din. Dali-dali siyang lumabas ng silid, ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig sa pagmamadali. Naabutan niya ang kanyang tiyo Joel sa sala.
prenteng nanonood ng telebisyon habang umiinom ng malamig na serbesa. Ang puso ni Mila ay umasa sa isang saglit. Tio Joel, tulungan niyo po ako. Naubusan ng oxygen si Lolo. Kailangan kong bumili ng bago. Pakiusap ni Mila, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ibinaba ni Joel ang bote ng serbesa at tumingin kay Mila nang may halong inis at awa. Mila, sorry, pero wala talaga akong maibibigay. Gipit na gipit ako ngayon. Ang dami kong utang sa sugal na kailangan bayaran. Bakit hindi mo kausapin si Kuya Narciso? Siya ang may hawak ng pera. Ang pag-asa sa dibdib ni Mila ay biglang naging abo. Alam niyang hinding-hindi siya bibigyan ni Narciso, lalo na pagkatapos ng nangyari sa hapunan. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ina na nakasabit sa pader. Ang ngiti nito ay tila isang liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto, binuksan ang isang lumang baul at kinuha ang tanging yaman na natitira sa kanya. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso, ang huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sa sanglaan, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang iniaabot ang alahas sa matandang may-ari ng pawn shop. Nang hawakan niya ang malamig na pera, isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Bawat sentimo ng perang iyon ay katumbas ng isang piraso ng kanyang puso. Pagbalik niya sa mansyon, bitbit ang bagong tangke ng oxygen. Ang bahay ay balot sa isang nakabibinging katahimikan. Naayos niya ang lahat at ang dibdib ni Don Severino ay muling bumalik sa normal na paghinga. Umupo si Mila sa tabi ng kama. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas sugatan. Sa gitna ng kadiliman ng silid, sinimulan niyang awitin ang paboritong kundiman ng kanyang lolo, isang malungkot na himig tungkol sa pag-ibig at sakripisyo. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, ngunit ito ang tanging paraan upang pakalmahin ang sarili niyang kumakalam na puso. Habang siya ay kumakanta, hindi niya namalayan ang pagdating ng isang sasakyan sa labas. Mula sa kanyang kinauupuan, naaninag niya sa siwang ng bintana ang pagbaba ni Attorney Tomas Vergara, ang matagal nang nawawalang abogado ng kanyang lolo. Sinalubong ito ni Narciso sa tarangkahan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang nag-uusap sila sa isang paraan na tila may malaking problemang paparating. Pagkatapos ng ilang minuto, sabay na pumasok sina Narciso at Basilia sa silid ni Don Severino. Ang kanilang mga mata ay may kakaibang kinang, tila may isang desisyon na nabuo. Tumingin si Basilia kay Mila na may halong pangungutya. Tapos na ang pag-awit, Mila. Harapin mo ang katotohanan. The old man is just a burden to all of us. Sabi ni Basilia, ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Ngunit bago pa man makasagot si Mila, isang matinis na tunog ang pumuno sa silid. Ang ritmikong pag-ilaw sa monitor sa tabi ng kama ay biglang nawala. Napalitan ng isang tuwid at walang buhay na linya na humiwa sa kadiliman ng silid. Ang paulit-ulit na tunog na nagsasabing may buhay pa ay biglang tumigil. Napatayo si Mila. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatitig sa monitor. Ang mukha ni Narciso at Basilia ay nagbago mula sa pagiging mapanlait tungo sa pagkagulat at pagkatapos ay sa isang hindi maipaliwanag na kagalakan. Ang huling hininga ni Don Severino Madrigal ay tila isang hatol na babago sa kanilang lahat. Isang katapusan para sa isa, ngunit isang simula ng isang mas malaking laban para sa iba. Sa wakas, tapos na rin ang paghihirap nating lahat. Ang malamig na boses ni Narciso ay tila isang malupit na hangin na pumatay sa huling mitya ng pag-asa sa puso ni Mila. Sa gitna ng silid, ang mahaba at nakabubinging katahimikan ng monitor ay nagsilbing huling hantungan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang tuwid na linyang kumikinang sa dilim ay tila isang walang katapusang kalsada
Patungo sa kabilang buhay, isang malupit na paalala na ang kanyang lolo ay wala na. Nabitawan ni Mila ang basong hawak niya. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa sahig na kahoy. Tila mga luhang hindi na magawang lumabas sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng pagkagulantang. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa isang iglap ay napaluhod siya sa tabi ng kama ni Don Severino. Ang kamay ng matanda na hawak niya ay unti-unti nang nawawalan ng init. Isang pakiramdam na tila humihigop din sa sarili niyang buhay. Sa kabilang dako, ang anino ni Basilia ay gumalaw patungo sa altar. Sinimulan nitong hipa ng mga kandila. Ang usok ay pumailan lang sa hangin na tila isang itim na tabing. Isang mabilis na tingin ang ipinukol ni Basilia kay Narciso. Isang tingin na puno ng lihim na kagalakan at pagmamadali. Attorney Vergara, tawagan mo na ang punerarya. Narciso, simulan mo nang hanapin ang mga dokumento sa cabinet. Huwag na nating patagalin pa ang pag-aayos sa mansyong ito. Utos ni Basilia, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagluluksa, kundi puno ng pagnanais na makuha ang lahat ng naiwang yaman. Lumabas ang mag-asawa kasama ang abogado. Iniwan si Mila na mag-isa sa loob ng silid na tila naging isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Humagulgol si Mila nang walang tunog. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigil sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang bagay ang nangyari. Naramdaman ni Mila ang isang mahinang pisil sa kanyang mga daliri. Sa una ay inakala niyang guni-guni lamang ito ng kanyang sugatang isipan. Ngunit ang pisil ay muling naulit, mas matatag at may kasamang init. Dahan-dahang iniangat ni Mila ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na malabo dahil sa luha ay dahan-dahang luminaw. Ang mga kulubot na talukap ng mata ni Don Severino ay gumalaw. At sa isang iglap ay bumukas ang mga ito. Ang mga mata ng matanda ay hindi maputla o walang buhay. Sa halip, ang mga ito ay nagniningning sa isang matalas at buhay na tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ni Mila. Isang mabilis na pagkurap o kindat ang ibinigay ng matanda sa kanyang apo. Isang munting laro sa gitna ng trahedya. Isang lihim na mensahe na tanging sila lamang ang nakakaalam. Lolo? Ang bulong ni Mila ay halos hindi marinig. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na muling nabuhay sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis na bumangon ng bahagya si Don Severino. Ang kanyang paghinga ay naging normal at malalim, malayo sa hirap na ipinapakita niya kanina. Pumasok muli si Attorney Vergara sa silid, ngunit sa pagkakataong ito, ay wala na ang kanyang seryosong mukha. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang isinasara ang pinto at nilalapat ang trangka nito. Don Severino, maayos na ang lahat sa labas. Naniniwala na silang wala ka na, sabi ni Attorney Vergara sa isang mahinang tinig. Hinawakan ni Don Severino ang mukha ni Mila. Ang kanyang mga daliri na may amoy ng katandaan ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa dalaga. Ang monitor na nagpakita ng tuwid na linya kanina ay sadyang pinakialaman lamang upang linlangin ang mga mapanuring mata ni Narciso. Mila, patawarin mo ako kung kailangan kitang saktan ng ganito. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may matinding determinasyon. Kailangan nating makita ang tunay nilang kulay. Ang mga buwayang iyan ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang huling piraso ng ating dangal. Ngunit may kailangan kang gawin na po. Bumigat ang hangin sa loob ng silid. Inabot ni Don Severino ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng kanyang suot na medyas at ibinigay ito kay Mila. Ang ebidensya ng pagkamatay ng tatay mo, ang lahat ng nakaw na yaman ni Narciso, nakatago ang lahat
sa isang lihim na vault, sa ilalim ng sahig ng siyerya. Ikaw lang ang tanging pwedeng magbukas nito gamit ang susing ito at ang sing-sing na iniwan ng papa mo. Mila, kailangan nating makuha ang mga dokumentong yon bago nila ako totoong patayin. Sa oras na malaman nilang buhay ako, hindi na sila mag-aalinlangan na tapusin ang nasimulan nila. 10 taon na ang nakalilipas. Nanigas ang buong katawan ni Mila. Ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan. Ang kanyang mga kamag-anak ay hindi lamang magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao na handang pumatay muli upang manatili ang kanilang mga lihim. Ang susing hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Isang pasaning magtatakda kung siya ay mabubuhay sa liwanag o habang buhay na mabubulok sa dilim ng kasinungalingan. Sapat ba ang kanyang katapangan upang pasukin ang lungga ng mga buwaya habang ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga taong handang pumatay para sa ginto? Isang malaking pagkakamali ang pagkupkop namin sa iyo, Mila. Magnanakaw, isang hamak na magnanakaw ang pinalaki namin sa loob ng aming sariling pamamahay. Ang boses ni Basilia ay pumailan lang sa tapat ng simbahan ng San Nicolas. Sapat na upang patigilin ang mga taong kakatapos pa lamang magdasal at lumabas mula sa misa. Ang mainit na sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Mila, ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang ibinabato sa kanya ng kanyang tiyahin. Nakatayo si Mila sa gitna ng patio. Hawak ang isang munting basket ng mga bulaklak na balak niyang ilagay sa paanan ng kabaong ng kanyang lolo, na sa paningin ng mundo ay wala na. Dahan-dahang lumapit si Basilia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo si Mila sa harap ng dumaraming miron. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay nayayanig sa kunwaring galit at pighati. Nawawala ang pondo ng kooperatiba at ikaw lang ang may hawak ng susi sa opisina. Mila, akala namin ay tapat ka. Akala namin ay tinutulungan mo kaming magluksa. Pero habang nakahiga ang lolo mo sa loob, ninanakawan mo na pala kami. Nakakahiya ka. Wala kang utang na loob sa pamilyang Madrigal. Naramdaman ni Mila ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan na tila isang malapot na putik na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat tingin ng mga kapitbahay, ang bawat bulungan ng mga marites na dati ay bumabati sa kanya ng nangiti, ay tila mga palasong bumabaon sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok na sumasakal sa kanya. Tita, alam niyo pong hindi ko magagawa iyan. Alam niyo kung nasaan ang pera. Ang mahinang sagot ni Mila, ang kanyang boses ay tila isang maliit na alon na pilit nilalamon ng nagngangalit na dagat ng paninirang puri ni Basilia. Biglang hinablot ni Basilia ang bag ni Mila at buong lakas itong ibinuhos sa semento. Ang mga gamit ni Mila, ang kanyang panyo, ang maliit na rosaryo at ang ilang barya ay nagkalat sa putikan at sa maruming sahig ng patio. Isang makapal na sobre ang lumabas mula sa siwang ng bag at nang bumagsak ito, bumulaga ang mga bundle ng tig-1,000 piso na halatang sadyang inilagay doon upang idiin siya. Ang mga tao ay nag-umpisang magbulungan ng mas malakas. Ang kanilang mga muka ay puno ng panghuhusga. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumuhod si Mila upang pulutin ang kanyang mga barya sa putikan. Hindi siya umiiyak ng malakas, ngunit ang bawat patak ng kanyang luha na humahalo sa dumi sa sahig ay nagsasalaysay ng isang pait na walang kapantay. Kahit sa gitna ng kahihiyan, pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Isang marangal na pagtanggap sa isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Eksakto sa sandaling iyon, isang matikas na figura ang humarang sa pagitan ni Mila at nang nagngangalit na si Basilia. Si Mateo, nabasa pa ang buhok mula sa pagmamadali, ay tumayo sa harap ni Mila. Ang kanyang anino ay bumalot sa dalaga. Tila isang kalasag
na handang humarang sa anumang bala ng panlalait. Tama na yan, Aling Basilia. Masyado na kayong lumalampas sa guhit. Alam nating lahat kung sino ang totoong sakim sa pamilyang ito. Ang matigas na hamon ni Mateo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad. And who are you to stop me, Mateo? Isang hamak na reporter lang na walang alam? Kakampi ka ba ng magnanakaw na ito? Ang singhal ni Basilia, ang kanyang muka ay naging kasing pula ng kanyang lipstick. Hinarap ni Mateo ang mga tao, ang kanyang mga mata ay nagmamahal sa katotohanan. Ang dahil sa sobrang iyan ay hindi nila. Itinanong niya upang sirain ang kanyang tagal dahil natatakot silang malaman niya ang katotohanan tungkol sa ari-arian ng mga madrigal. Isang malakas na pita ng buhay ang muling tumuloy sa kanya. Tila isang kulubon ng mga bubulong na naghahanap ng mapupuntahan. Ang tunog ng papalapit na sasakyan ng pulis ay bumasag sa tansya. Ang asul at pulang ilaw ay sumasabit sa mga bintana ng simbahan, isang malamig na paalala ng batas. Dalawang unipormadong lalaki ang lumapit sa kanila. Ang isa sa kanila ay humawak sa braso ni Mila. Ang kanyang hawak ay mahigpit at walang pasubali. Ang malamig na bakal ng posas ay dumapo sa mga pulso ni Mila. Isang pakiramdam na tila tuluyan ng pumuputol sa kanyang huling ugnayan sa kalayaan. Mila Madrigal, kailangan ka naming imbitahan sa presinto para sa reklamong qualified theft. Ang sabi ng pulis sa isang tonong walang emosyon. Tumingin si Mila kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang isang lihim na pakiusap. Sa kabilang banda, nakita niya si Narciso na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa kanyang sasakyan habang dahan-dahang humihitit ng sigarilyo. Isang mapait na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Habang isinasakay si Mila sa loob ng mobile, isang katanungan ang pilit na humahalukay sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala ng anonymous letter kay Mateo na naglalaman ng impormasyon tungkol sa planong ito ni Basilia? Isang kaibigan ba o isa pang kaaway na naghihintay lamang sa tamang pagkakataon upang sumunggab? Ang pinto ng sasakyan ay sumara. Iniwan ang imahe ni Basilia na nagmamalinis sa harap ng simbahan, habang si Mila ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman ng kawalang katiyakan. Huwag kang mag-alala, Mila. Hindi kita pababayaan sa loob ng madilim na seldang ito. Gagawin ko ang lahat upang mabigyan ka ng katarungan, kahit itaya ko pa ang sarili kong buhay. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa pagitan ng salamin ng visiting area, isang manipis na harang na tila naging kasing lawak ng isang karagatan sa pagitan nilang dalawa. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel, pawis at malamig na semento ay sumasakal sa bawat hininga ni Mila. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-aalaga ng may pagmamahal kay Don Severino ay nakapatong ngayon sa malamig na lamesang bakal. Ang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang sariling baro. Tumingin si Mila sa kanyang paligid, sa mga rehas na tila mga daliri ng isang halimaw na nagkukulong sa kanya, sa mga anino ng ibang bilanggo na dumadaan sa likuran. Ang bawat segundo sa loob ng selda ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng lason sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay ninakawan siya, hindi lamang ng kalayaan, kundi pati na rin ng kanyang dignidad bilang isang madrigal. Mateo, bakit kailangang mangyari ito? Bakit ang sarili kong tiyo ang nagbaon sa akin sa hukay na ito? Ang tanong ni Mila ay lumabas na parang isang basag na huni ng ibon, puno ng pait na hindi na kayang lunukin. Huminga ng malalim si Mateo at inilapit ang kanyang mukha sa salamin. Inilabas niya ang isang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa luma, ngunit ang mga sulat sa loob ay malinaw pa rin. Ito ang diary ng mekaniko na huling humawak sa sasakyan ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas. Mila, kailangan mong magpakatatag.
May nahanap ako. Ang aksidente ng papa mo, hindi lang brake line ang sinira. Ayon sa saksi na nahanap ko sa Karatig-Bayan, bago lumuwas si Rafael, pinilit siya ni Narciso na uminom. Hindi lang basta alak, Mila. Hinaluan niya ito ng kung anong nakapagpahina sa kanyang pakiramdam para mawala ang kontrol ni Rafael sa manibela. Siniguro ni Narciso na hindi na makakarating ang iyong ama sa Maynila upang ilantad ang lahat. Paliwanag ni Mateo, ang bawat salita ay mabigat at tumatagos sa damdamin ni Mila. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang sandigan, ay nadamay sa isang planong puno ng panlilinlang mula sa sarili nitong kapatid. Unti-unting napalitan ng matinding galit ang kanyang sakit habang ang katotohanan ay malinaw na humaharap sa kanya. Naramdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang buong katawan. Para bang ang bawat bahagi niya ay gustong kumawala sa bigat ng damdaming pilit niyang pinipigil. Nanikip ang kanyang lalamunan at bahagyang nanlabo ang kanyang paningin sa tindi ng emosyon. Hindi niya pinatawad si Papa. Nagawa niyang isakripisyo ang sarili niyang kapatid para lang sa pera at kapangyarihan. Bulong ni Mila, ang kanyang tinig ay naging malamig at matigas, tila unti-unting pinatitibay ng galit at sakit. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at idinampi ito sa malamig na salamin ng visiting area. Eksakto sa tapat ng kamay ni Mila na nasa kabilang panig. Isang tahimik na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila, isang sandali ng wagas na kalinga sa gitna ng isang malupit na mundo. Nadama ni Mila ang init na nagmumula sa palad ni Mateo, isang init na tila nagbibigay sa kanya ng dahilan upang muling huminga at lumaban. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nag-uusap ng walang tunog, nangangako ng isang katapatang hindi kayang durugin ng anumang rehas. Hahanapin natin ang taong nakakita sa sasakyan ni Narciso sa lugar ng aksidente, Mila. May isang saksi na natatakot magsalita, pero hindi ko siya titigilan. Justice will prevail, I promise you. Ang panunumpa ni Mateo. Ngunit bago pa man makasagot si Mila, ang tunog ng pagpihit ng malaking susi sa pintuan ng selda ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang pulis ang lumapit sa kanila, may hawak na ilang dokumento at isang susi na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Mila Madrigal, maaari ka nang lumabas. May nagbayad na ng piyansa mo, ang sabi ng pulis habang binubuksan ang maliit na trangka ng pintuan. Nagkatinginan sina Mila at Mateo, kapwa naguguluhan at nagtatanong. Sino? Sino ang nagbayad, Mateo? Akala ko ba ay bukas pa tayo makakakuha ng pondo? Tanong ni Mila. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Hindi ko alam, Mila. Hindi ko pa nagagalaw ang pera sa kooperatiba. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng pagdududa. Lumabas si Mila mula sa selda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Habang tinatanggap niya ang kanyang mga gamit sa counter, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan. Sino ang misteryosong taong ito na may sapat na kapangyarihan at yaman upang palayain siya sa gitna ng gabi nang hindi nagpapakilala? Isang kakampi ba ito mula sa anino? O isa pang bitag na sadyang inilatag upang mas lalo siyang iligaw sa katotohanan? Habang lumalakad sila palabas ng presinto, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa mukha ni Mila. Tumingala siya sa langit at sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Isang sasakyang tila matagal na niyang hindi nakikita, ngunit ang anino ng taong nasa loob nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang sarap talaga ng luto mo, Basilia. Parang lasa ng tagumpay ang bawat subo, lalo na ngayong malapit na nating makuha ang pirma ng lahat para sa lupan. Ang halakhak ni Narciso ay tila isang malapot na putik na kumakapit sa mga dingding ng marangyang dining room.
Sa gitna ng hapagkainan, isang malaking litson ang nakahain. Ang balat nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier, tila isang simbolo ng kanilang kasakiman. Ang amoy ng mamahaling alak at mga pampagana ay pumupuno sa hangin. Sapat na upang malunod ang anumang bakas ng budhi sa loob ng silid na yon. Sa isang sulok nakatayo si Mila. Ngayong gabi, hindi siya ang gusgusing katulong na kanilang kinagisnan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang maputlang balat at sa bagsik ng kanyang mga mata na pilit niyang itinatago sa likod ng isang malamig na maskara. Dahan-dahan siyang lumapit sa hapag, bit-bit ang isang pilak na tray ng mga baso ng alak. Ang bawat hakbang niya ay tila isang marahang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa, tila isang lawa bago ang isang malakas na unos. Oh Mila, mabuti at naisipan mong lumabas sa lungga mo. Serve the guests properly, ha? Isipin mo na lang na ito ang huling piging mo sa bahay na ito bago ka namin tuluyang palayasin. Ang mawalang galang na biro ni Basilia, ang kanyang mga daliri na punong-puno ng diamante, ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang perlas na kwintas. Hindi sumagot si Mila. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinuhos ang pulang alak sa baso ni Narciso. Ang likido ay dumadaloy ng may marahang tunog, tila isang babala ng paparating na baha. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hiyaw ng katarungan para sa kanyang ama. Huwag niyo nang masyadong pahirapan ng bata, Basilia. Malaki rin naman ang naitulong niya sa pag-aalaga kay Papa, kahit paano, ang sabi ni Joel, ang bunsong kapatid ni Narciso. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Mila. Paulit-ulit siyang umiinom ng alak. Ang kanyang muka ay namumula na sa kalasingan at sa bigat ng lihim na kanyang kinikimkim. Habang nagpapatuloy ang tawanan at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana, isang kakaibang tensyon ang nagsimulang bumalot sa paligid ni Joel. Sa bawat baso ng alak na itinatambal niya sa kanyang lalamunan, tila unti-unting lumuluwag ang kanyang dila. Lumingon siya kay Narciso, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng takot. Kuya, minsan ba hindi ka dinadalaw ng multo ni Rafael? Tuwing gabi, parang naririnig ko ang tunog ng sasakyan niya sa labas. Parang nararamdaman ko ang takot niya noong gabing hindi gumana ang mga preno niya. Ang bulong ni Joel, sapat na upang patigilin ang lahat ng ingay sa loob ng silid. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang balisong. Ang kutsara ni Narciso ay napatigil sa hangin, at ang mukha ni Basilia ay naging kasing puti ng telang nakalatag sa mesa. Tumingin si Narciso kay Joel nang may matinding banta sa kanyang mga mata, isang tingin na tila nagnanais na pumatay sa isang iglap. Lasing ka na, Joel. Manahimik ka kung ayaw mong isunod kita sa kanya. Ang malamig na sagot ni Narciso, ang kanyang boses, ay tila isang babala ng kamatayan. Nabitawan ni Mila ang hawak niyang tray. Ang tunog ng pilak na bumagsak sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang pagsabog sa gitna ng isang libingan. Ang mga baso ng alak ay nagkadurog-durog. Ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet na tila sariwang dugo na umaagos mula sa isang sugat. Ang puso ni Mila ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas sa pagkakatayo. Ang pag-amin ni Joel, ang kumpirmasyon ng lahat ng hinala niya. Ang katotohanan yon ay tila isang malakas na paggising sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang ama ay hindi basta nawala dahil sa isang pangyayari. May nakatagong plano sa likod nito at ang pinakamasakit, may kinalaman ang sarili niyang mga kadugo. Dahan-dahang iniangat ni Mila ang kanyang tingin.
Sa harap ng mga taong tahimik na nakinabang sa yaman ng kanyang ama, isang bagong determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang tahimik na nasasaktan. Ngayon, handa na siyang lumaban at ilantad ang katotohanan. Bakit po kayo natahimik, Tio Narciso? Tita Basilia? May dumi po ba sa mukha ko o baka naman may nakikita kayong hindi ko nakikita sa likod nyo? Ang tanong ni Mila, ang kanyang boses, ay naging kasing talim ng bawat piraso ng basag na kristal sa kanyang paanan. Isang matinding kilabot ang dumaan sa mukha ni Narciso habang nakatingin sa kanyang pamangkin. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagkamasunurin ni Mila ay tuluyan ng nalaglag at ang bumulaga sa kanila ay isang madrigal na handang maningil ng lahat ng utang hanggang sa huling patak ng dugo. Magagawa ba ni Narciso na patahimikin si Mila bago nito mailabas ang katotohanan sa buong mundo? O ito na ang simula ng katapusan para sa mga buhayan ng pamilya Madrigal? Ang kalangitan ay tila isang nagngangalit na higante. Ang bawat pagpukol ng kidlat ay tila isang puting latigo na humahati sa itim na langit, na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa nagdidilim na mansyon ng mga Madrigal. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga libu-libong maliliit na daliri na mabilis at marahas na nagtatambol sa yero, sapat na upang malunod ang anumang tunog ng pagsisisi sa loob ng bahay. Sa loob ng madilim na sala, tanging ang malalalim na buntong hininga ni Narciso at Joel ang naririnig. Ang bawat pagkutitap ng liwanag mula sa labas ay nagpapakita sa kanilang mga mukhang balot ng takot at pag-aalinlangan. Ang kuryente ay tuluyan ng naputol at ang kadiliman ay tila isang malapot na likidong unti-unting lumalamon sa bawat sulok ng silid. Kuya, I can't do this anymore. Hindi ko na kaya ang konsensya ko. Ever since Rafael died, tila may nakatingin sa akin sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang histerikong bulong ni Joel, ang kanyang boses ay nanginginig habang hawak ang isang basong puno ng alak na tila hindi na makapawi sa kanyang uhaw. Shut up, Joel! Stop acting like a child! Isipin mo ang perang makukuha natin kapag naibenta ang siyerya. Isipin mo ang lahat ng utang mo sa sugal na mababayaran natin. Ang singhal ni Narciso, ang kanyang boses, ay tila isang lason na pilit na pinapatahimik ang katotohanan. Walang multo, Joel. Ang tanging multo sa bahay na ito ay ang katangahan mo kung susuko ka ngayon. Sa itaas na bahagi ng mansyon, dahan-dahang gumagalaw si Mila sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang niya sa lumang kahoy na sahig ay tila isang lihim na bulong, isang ritual ng pag-iingat upang hindi siya marinig ng mga buwaya sa ibaba. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa loob ng kanyang tadyang. Ang bawat pintig ay nagdadala ng adrenaline na nagpapanatili sa kanyang ulirat. Ginamit ni Mila ang panandaliang liwanag ng kidlat upang tuntunin ang daan patungo sa opisina ni Narciso. Ang hangin sa loob ng pasilyo ay tila naging kasing lamig ng yelo at ang amoy ng lumang papel at alikabok ay lalong tumindi. Sa kanyang mga palad, nararamdaman niya ang init ng susing ibinigay ni Don Severino, ang tanging susi na magbubukas sa pinto ng katotohanan. Pagpasok niya sa opisina, ang marahang pagpihit ng kandado ay tila isang huling hininga sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng bawat pagkulog, mabilis niyang hinalughog ang mga kabinet. Ang bawat dokumento na kanyang hinahawakan ay tila may dalang kuryente na nagpapakaba sa kanyang buong pagkatao. Sa wakas, sa likod ng isang makapal na libro, nahanap niya ang isang lumang folder na may pangalan ng kanyang ama, Rafael Madrigal. Nanginginig ang mga kamay ni Mila habang binubuksan ang folder. Sa gitna ng dilim, hinalikan niya ang isang maliit na litrato ng kanyang ama na nakasingit sa mga papel. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Isang mainit na patak na dumapo sa mukha ni Rafael sa litrato. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Ang bawat hikbi niya ay nilunod ng malakas na kulog sa labas.
Ito ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan kung bakit handa siyang lumusong sa apoy. I'm doing this for you, Papa. Hindi ko hahayaang manalo sila. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay naging kasing matatag ng pundasyon ng mansyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, naalala niya ang isa pang mahalagang bagay. Nasaan ang orihinal na titulo na laging binabanggit ni na Basilia? Isang matalas na alaala ang bumalik sa kanyang isipan, ang paraan ng paghaplos ni Basilia sa ilalim ng altar ng Birhen sa kanilang silid tuwing gabi. Doon, sa ilalim ng imahe ng pananampalatayang ginagamit ni Basilia bilang balat kayo, nakatago ang huling piraso ng kanilang kasamaan. Dahan-dahang lumabas si Mila ng opisina at tinahak ang daan patungo sa silid ng mag-asawa. Ang bawat kidlat ay tila isang babala, isang paalala na ang oras niya ay unti-unti nang nauubos. Pagdating niya sa altar, ang amoy ng sampagita at kandila ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na tila naging mabaho dahil sa puot na nararamdaman niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng altar. Sinalat ang bawat sulok hanggang sa makaramdam siya ng isang manipis na siwang sa kahoy. Isang lihim na drawer ang dahan-dahang bumukas. At doon, nakita niya ang isang gintong sobre na may selyo ng pamilya Madrigal. Eksakto sa sandaling iyon, ang isang malakas na kidlat ay tumama sa punong mangga sa tapat ng bintana, na naglikha ng isang napakalakas na liwanag na tumagos sa buong silid. Ang liwanag ay tumama ng diretso sa figura ni Mila na nakatayo sa harap ng altar. Hawak ang gintong sobre. Magnanakaw. Magnanakaw sa loob ng sarili kong kwarto. Ang tila isang sigaw ng demonyo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakatayo sa pintuan si Basilia. Ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng isang halimaw sa ilalim ng isa pang pagkutitap ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot, habang ang kanyang daliri ay itinuro si Mila ng may panginginig. Ang puso ni Mila ay tila tumigil sa pagtibok. Ang gintong sobre ay hawak niya ng mahigpit, ngunit ang pintuan ay harang na ng nangangalit na si Basilia. Paano siya makakatakas sa gitna ng unos na ito, ngayong ang lihim ay tuluyan nang nabunyag sa harap ng kanyang pinakamatinding kaaway? Ibigay mo sa akin ang sobrang yan, Mila. Wala kang karapatang hawakan ang mga bagay na pag-aari namin. You're just a thief. A common criminal hiding under the guise of a loyal granddaughter. Ang boses ni Basilia ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding galit habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Mila sa gitna ng madilim na silid. Ang bawat kidlat na tumatama sa labas ay nagbibigay ng isang nakakakilabot na liwanag sa kanyang mukha na nagpapakita ng bawat guhit ng kasamaan sa kanyang mga mata. Nakatayo si Mila sa harap ng altar. Ang gintong sobre ay yakap niya ng mahigpit sa kanyang dibdib na tila ito ang kanyang tanging panangga laban sa demonyong nasa harap niya. Pag-aari niyo? Ang lupang ito? Ang siyeryang ito? At ang bawat sentimong ninakaw niyo ay pag-aari ng tatay ko. You used his name, you destroyed his reputation, and now you're trying to bury the truth along with him. Ang sagot ni Mila ay naging kasing talim ng kidlat. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi umaalingaw-ngaw sa paninindigan. Eksakto sa sandaling iyon, ang malalakas na yabag ni Narciso sa hagdanan ay pumuno sa katahimikan ng bahay. Ang bawat bagsak ng kanyang mga paa sa kahoy na sahig ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang mabigat na baston na tila balak niyang gamitin hindi para sa paglalakad, kundi para sa pananakit. Mila, don't make this harder for yourself. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng mansyong ito ng buhay. Huwag mong subukan ang pasensya ko gaya ng ginawa ng tatay mo. Ang malamig na banta ni Narciso habang unti-unting kinokorner si Mila patungo sa itaas ng hagdanan.
Naramdaman ni Mila ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana sa kanyang likuran. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang amoy ng ulan at panganib. Tumingin siya kay Narciso, sa lalaking itinuring niyang pangalawang ama, na ngayon ay handang pumatay muli para lamang sa kapangyarihan. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang buong katawan, ngunit sa halip na umatras, lalo niyang itinaas ang kanyang noo. Papatayin niyo rin ba ako gaya ng ginawa niyo kay Papa? Isusunod niyo ba ako sa kanya dahil natatakot kayong mabunyag ang lahat ng dumi niyo? Ang hamon ni Mila, ang kanyang mga mata, ay hindi kumukurap sa harap ng banta ni Narciso. Isang matinding galit ang sumiklab sa mukha ni Narciso. Itinaas niya ang kanyang baston. Ang kahoy nito ay tila isang itim na aninong handang humampas. Ngunit bago pa man ito dumapo kay Mila, isang kakaibang tunog ang nanggaling sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng isang mabigat na pinto na dahan-dahang bumubukas. Kasunod, ang isang mahaba at paos na ubo na tila nanggagaling sa kabilang buhay. Napatigil sina Narciso at Basilia, ang kanilang mga mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang bawat balahibo sa kanilang katawan ay tumayo sa tindi ng kilabot. Sa gitna ng kadiliman, isang matanda at kubakubang anino ang dahan-dahang lumilitaw mula sa silid ni Don Severino. Hawak ang isang munting kandila na ang liwanag ay sapat lamang upang ipakita ang isang mukhang dapat ay matagal na nilang ibinaon sa lupa. Narciso, Basilia, bakit ang ingay sa aking pamamahay? Ang paos na bulong na tila isang hangin mula sa libingan. Dahil sa matinding gulat at takot, aksidenteng nasagi ni Narciso ang isang malaking kahon ng mga lumang gamit na nakapatong sa gilid ng hagdanan. Ang kahon ay bumagsak at nagkalat ang mga laman nito sa bawat baitang ng hagdanan. Sa gitna ng mga lumang libro at larawan, isang tumpok ng mga damit ang gumulong pababa patungo sa paanan ni Mila. Isang puting polo na tila naging kulay kalawang dahil sa tuyong dugo. Isang damit na may mga punit na tila galing sa isang matinding pagkakaipit. Ito ang duguang damit ni Rafael Madrigal. Mula 10 taon na ang nakalilipas, ang huling ebidensya ng kanyang paghihirap bago siya bawian ng buhay. Nabitawan ni Mila ang gintong sobre. Ang bawat hininga niya ay napatid, habang nakatitig sa duguang damit ng kanyang ama. Ang bawat alaala ng sakit at pighati ay tila nagbabalik sa isang iglap, at ang bawat lihim na pilit itinago ng mansyong ito ay tuluyan nang bumulaga sa ilalim ng malamig na liwanag ng kidlat. Paano haharapin ni Mila ang katotohanang ang ebidensya ng krimen ay nasa loob lamang pala ng kanilang bahay sa loob ng 10 taon, habang si Narciso at Basilia ay nagsisimula ng mawala sa katinoan dahil sa takot? Ibigay mo sa akin ang teleponong yan, Joel. Huwag kang maging traidor sa sarili mong dugo. Ang sigaw ni Narciso ay tila isang nagngangalit na hayop na nasugatan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding pagbabanta. Sa itaas ng hagdanan, sa gitna ng malamig na liwanag ng kidlat, nakatayo si Joel na nanginginig ang buong katawan. Hawak niya ang isang lumang cellphone. Ang screen nito ay naglalabas ng isang maputlang liwanag na tumatama sa kanyang duguang mukha. Sa kanyang paanan, ang duguang damit ni Rafael ay tila isang tahimik na saksi na humihingi ng katarungan. Nakatitig si Mila sa kanyang tiyo Joel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang lalaking ito, na dati ay hapon-hapon niyang nakikitang naglalasing at nagpapakumbaba sa harap ni Narciso, ay may hawak palang isang bomba na sapat na upang pasabugin ang buong mansyon. Kuya, ayoko na. 10 taon na akong hindi nakakatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Rafael na nagmamakaawa sa atin sa loob ng sasakyang iyon. Ang boses ni Joel ay naging kasing basag ng isang basong kristal na nahulog sa semet. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, humahalo sa pawis at sa amoy ng alak
na tila hindi na kayang lunurin ang kanyang konsensya. I have everything here, Narciso. Lahat ng pag-uusap natin tungkol sa pagsabotahe sa preno ni Rafael, lahat ng plano mo kung paano natin uubusin ang yaman ni Papa habang nagkukunwari siyang patay. It's all in this phone. I recorded it as insurance, but now, it's my ticket to freedom. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Tila ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat hininga ni Narciso ay naging kasing panganib ng isang ahas na handang sumunggab. Dahan-dahan siyang lumapit kay Joel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Traidor, pinatira kita rito, pinakain, binayaran ang lahat ng utang mo sa sugal, at ganyan ang igaganti mo sa akin? Ang bulong ni Narciso ay kasing talim ng isang balisong. Sa kabilang dako, ang anino ni Basilia ay mabilis na gumalaw patungo sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng kabaliwan. Hindi niya hahayaang mauwi sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat perlas at gintong suot niya ay tila naging kasing init ng apoy sa kanyang balat. Kung babagsak man sila, sisiguraduhin niyang wala ring maiiwan para sa iba. Nararamdaman ni Mila ang init na nagmumula sa direksyon ng kusina. Ang amoy ng gasul at ng tuyong kahoy na nagsisimulang mag-init ay humalo sa malamig na amoy ng ulan. Napatingin siya kay Basilia na ngayon ay hawak ang isang mitsang may apoy mula sa altar. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mukha na tila isang demonyong nagdiriwang. Kung hindi ito mapupunta sa amin, walang makakakuha nito. Susunugin ko ang bahay na ito kasama ang lahat ng inyong mga lihim. Ang sigaw ni Basilia ay naging isang matinis na halakhak na bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan niyang itinapon ang mitsa sa ibabaw ng mga kurtinang lino sa kusina. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang buhay na nilalang na nagnanais na lamunin ang bawat piraso ng kasaysayan ng mga madrigal. Ang bawat dila ng apoy ay naging kasing pula ng dugo ni Rafael, kumakalat sa mga dingding, umaakyat sa kisame, at naglalabas ng isang makapal at itim na usok na nagsisimulang bumalot sa buong mansyon. Napatingin si Mila sa duguang damit ng kanyang ama, pagkatapos ay sa nagngangalit na apoy sa ibaba. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa loob ng kanyang tadyang. Ang bawat pangarap niya para sa katarungan ay tila unti-unting nilalamon ng init at liwanag. Naramdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang sadyang sunog, isang paraan upang burahin ang bawat bakas ng kanilang kasamaan. Ang bawat hininga niya ay naging kasing hirap ng isang taong nalulunod, hindi sa tubig, kundi sa itim na usok ng pagkakanulo. Magagawa ba ni Mila na iligtas ang huling ebidensya ng pagkamatay ng kanyang ama bago ito tuluyang maging abo? O hahayaan na lamang niyang matapos ang lahat sa gitna ng apoy na sinindihan ng sarili niyang pamilya? Huwag niyo kaming iwan dito. Ang lolo niyo, ang sarili niyong ama, iiwan niyo ba siyang mamatay sa gitna ng apoy? Ang sigaw ni Mila ay naging isang paos na huni sa gitna ng makapal at itim na usok na nagsisimulang bumalot sa ikalawang palapag ng mansyon. Ang init ay tila isang dambuhalang kamay na humihigpit sa kanyang balat, at ang amoy ng nasusunog na kahoy at tela ay sumasakal sa bawat hininga niya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ni Narciso at Basilia na mabilis na nagtatakbo patungo sa hagdanan, bitbit ang mga bag na punong-puno ng alahas at pera, habang ang liwanag ng apoy sa ibaba ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay kahel sa kanilang mga mukha. Pabayaan mo na sila, Basilia. Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa matandang yan. Wala na siyang silbi. Hayaan mo siyang lamunin ang sarili niyang bahay. Ang boses ni Narciso ay tila isang lason na humalo sa naglalagablab na hangin. Isang huling pagkakanulo na mas masakit pa
kaysa sa init ng apoy. Naiwan si Mila na mag-isa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha at takot habang nakatingin sa saradong pinto ng silid ni Don Severino. Ang bawat segundo ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng oras patungo sa kamatayan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang isang matatag na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, ang pawisang mukha ni Mateo ang bumulaga sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa gitna ng panganib. Mila, kailangang makalabas na tayo. Ang buong kusina ay wala na at ang hagdanan ay malapit ng gumuho. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng nagbabagsakang mga gamit sa ibaba. Mateo, si Lolo, hindi ko siya pwedeng iwan. Buhay siya, Mateo. Nagpapanggap lang siya. Ang pag-amin ni Mila ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Mateo. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng binata. Gamit ang kanyang buong lakas, binuhat ni Mateo si Don Severino mula sa kama. Ang matanda, napilit na nagpapanatili ng kanyang malay sa gitna ng makapal na usok, ay kumapit ng mahigpit sa leeg ni Mateo. Ang bawat hakbang nila patungo sa bintana ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Habang ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa ay naglalabas ng mga tunog ng pagkabali at pagguho. Dito, Mateo, ang balkonahe. Itinuro ni Mila ang daan, ngunit bago pa siya makahakbang, naalala niya ang duguang damit ng kanyang ama at ang gintong sobrang nalaglag sa gitna ng pasilyo. Ang mga yon, ang tanging susi para sa katarungan. Mila, huwag! Babagsak na ang kisame. Ang babala ni Mateo ay tila naging isang bulong na lamang habang mabilis na bumalik si Mila sa gitna ng usok. Naramdaman ni Mila ang matinding hapdi sa kanyang baga. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga piraso ng apoy. Nakita niya ang folder sa ilalim ng isang nagbabagang upuan. Gamit ang kanyang baro, mabilis niyang hinablot ang dokumento. Ang init nito ay tumagos hanggang sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, ang isang malaking bahagi ng kisame ay bumagsak sa kanyang likuran na naglikha ng isang napakalakas na yanig na nagpagulong sa kanya sa sahig. Mila! Ang sigaw ni Mateo ay puno ng pait at takot mula sa balkonahe. Pilit na bumangon si Mila, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim at ang kanyang balat ay tila tinutupok na ng init. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang imahe ng mukha ni Rafael ay nagbigay sa kanya ng huling lakas. Gumapang siya patungo sa liwanag, patungo sa bintanang kinaroroonan ni na Mateo at ng kanyang lolo. Eksakto sa sandaling malapit na niyang maabot ang kamay ni Mateo, isang matinding pagyanig mula sa ilalim ng lupa ang yumanig sa buong mansyon. Isang malakas na pagsabog mula sa tangke ng gasol sa kusina ang nagpadala ng isang dambuhalang alon ng apoy at hangin na tumagos sa bawat siwang ng bahay. Ang mga bubog ng bintana ay nagliparan sa hangin na tila mga kristal na anino ng kamatayan at ang buong silid ay nabalot ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Ang huling nakita ni Mila ay ang mukha ni Mateo na puno ng desperasyon, bago ang lahat ay naging isang malalim at nakatitinding katahimikan. Magagawa ba ni Mila na makalabas ng buhay sa gitna ng nagbabagang guho o ang katotohanang matagal niyang ipinaglaban ay tuluyan ng magiging abukasama ng kanyang huling hininga? Ang makapal na usok ay dahan-dahang hinahati ng liwanag ng bukang liwayway, tila isang itim na tabing na pilit na binubuksan upang ilantad ang mga labi ng isang nagngangalit na gabi. Ang amoy ng sunog na kahoy at basang abo ay pumapaibabaw sa sariwang hangin ng umaga, isang mapait na paalala ng lahat ng nawala. Sa gitna ng kalsada, sa harap ng nagbabagang guho ng mansyong Madrigal, ang halos buong nayon ay nagtipon. Mga mukhang puno ng pagtataka, kaba,
at bulong-bulungan na tila agos ng tubig na hindi mapigilan. Sa isang sulok, nakaupo si Mila sa gilid ng isang ambulansya. Ang kanyang mukha ay balot ng itim na abo. Ang kanyang mga kamay ay may mga benda dahil sa mga paso, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa folder na mahigpit niyang yakap. Sa tabi niya, si Mateo ay hindi bumibitaw sa kanyang balikat. Ang bawat haplos nito ay tila isang pangako. Natapos na ang unos. Narito na sila. Ang mga walang pusong sumunog sa sarili nilang bahay. Ang sigaw ng isang taga-nayon ay bumasag sa katahimikan. Mula sa likod ng isang sasakyan, pilit na hinihila ng mga pulis sina Narciso at Basilia. Ang kanilang mga mamahaling damit ay puno ng dumi, at ang mga bag na naglalaman ng kanilang mga nakaw na alahas ay nakumpiska na. Ang mukha ni Basilia ay balot ng takot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa mga taong dati niyang minamata. Wala kaming kasalanan. Si Mila ang nagsimula ng lahat. Siya ang magnanakaw. Ang tili ni Basilia ay tila isang desperadong huni ng isang hayop na nakakulong, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Eksakto sa sandaling iyon, ang lahat ay tila napatigil sa paghinga. Ang wheelchair na kinaroroonan ni Don Severino ay dahan-dahang itinulak ni Attorney Vergara patungo sa gitna ng karamihan. Ang matanda, na akala ng lahat ay naghihingalo na sa loob ng maraming buwan, ay dahan-dahang humawak sa gilid ng kanyang upuan. Sa gitna ng nakabubinging katahimikan, ang bawat himaymay ng kalamnan ni Don Severino ay tila nabuhay. Isang matatag na pagtayo ang ginawa ng matanda. Ang kanyang likod ay naging tuwid, ang kanyang noo ay itinaas, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na tila isang haring nagbabalik sa kanyang trono. Ang mga taga-nayon ay napahugot ng hininga. Ang ilan ay napatawid bakod pa sa gulat. Si Narciso ay napaatras. Ang kanyang tuhod ay nanghina hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa putikan sa harap ng kanyang sariling ama. Papa, buhay kayo? Ang boses ni Narciso ay naging isang maliit na bulong ng kamatayan. Buhay ako, Narciso. Buhay ako upang saksihan ang bawat dumi na ginawa niyo sa pangalan ng pamilyang ito. Ang paos, ngunit matatag na sagot ni Don Severino. Lumingon siya kay Attorney Vergara na agad namang naglabas ng isang orihinal na testamento mula sa kanyang bag. Ayon sa tunay na huling habilin ni Don Severino Madrigal, ang lahat ng ari-arian, kasama ang siyerya at ang lupain ng mga Madrigal, ay ipinapamana sa tanging anak ni Rafael Madrigal, si Milagros. Ang anumang utang na sinasabing iniwan ni Rafael ay napatunayang gawa-gawa lamang ni Narciso upang makuha ang kontrol sa yaman ng pamilya. Ang malakas na pahayag ng abogado na umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Naramdaman ni Mila ang isang malakas na pagpintig sa kanyang puso. Ang katarungan na tila isang malayong bituin ay abot kamay na niya ngayon. Tumingin siya kina Narciso at Basilia na ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan habang pilit na humahawak sa kanyang baro, nagmamakaawa sa gitna ng kanilang kahihiyan. Ang bawat luhang ibinuhos ni Mila sa loob ng 3 taon ay tila naging bawat sentimo ng kanilang pagbagsak. Mila, patawarin mo kami. Kami rin ang pamilya mo. Huwag mo kaming ipakulong. Ang hagulgol ni Basilia ay tila isang nakakarinding tunog sa pandinig ni Mila, ngunit wala na siyang nararamdamang awa, kundi isang malalim na pagod at kalinawan. Dahan-dahang lumapit si Don Severino kay Mila at hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad ng lolo ay tila isang huling basbas. Hindi pa tapos ang lahat, Mila. Sa loob ng folder na hawak mo, may isang maliit na susi para sa isang safe box sa bangko. May huling regalo ang papa mo para sa'yo na hindi kailanman nakuha ng mga taong ito. Nanginig ang mga daliri ni Mila habang hinahanap ang susi sa loob ng folder. Sa gitna ng mga sunog na papel, nahanap niya ang isang maliit na susi
na may nakaukit na pangalang Rafael. Isang katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan. Anong uri ng regalo ang iniwan ng kanyang ama na sapat na upang mabago ang kanyang buhay habang buhay? Habang isinasakay sina Narciso at Basilia sa loob ng mobile ng pulis, ang huling nakita ni Mila ay ang paglubog ng mga bituin at ang pagdating ng isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang misteryo pa rin ang nananatili. Sino ang tunay na nagligtas sa kanya sa loob ng presinto noong gabing iyon? Ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa mga luntiang palay na sumasayaw sa ihip ng hanging amihan, tila isang dagat ng pag-asa na muling nabuhay pagkatapos ng mahabang panahon ng tagtuyot. Ang amoy ng basang abo mula sa mansyon ay dahan-dahan nang napapalitan ng halimuyak ng bagong tabas na kahoy at ang sariwang amoy ng lupang handa na para sa bagong tanim. Sa gitna ng bukirin, ang siyerya ng mga madrigal ay muling nagkakabuhay. Ang bawat marahang pag-ikot ng malalaking makina ay tila isang matatag na pintig ng pusong muling tumitibok para sa katarungan. Nakatayo si Mila sa harap ng pintuan ng bodega. Hawak ang isang listahan ng mga manggagawang muling nagbabalik sa trabaho. Wala na ang itim na dungis sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng lalim ng isang babaeng dumaan sa apoy at nakaligtas. Ang bawat pagbati sa kanya ng mga taga na yon, isang marangal na pagtango o isang mahiyaing ngiti, ay tila isang gamot na naghihilom sa mga sugat ng kanyang dangal. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya, bit-bit ang isang maliit na kahon na gawa sa narra. Ang kanyang mga hakbang sa tuyong damuhan ay halos hindi lumilikha ng tunog, ngunit sapat na ang kanyang presensya upang mapabilis ang tibok ng puso ni Mila. Tumingin si Mateo sa dalaga ng may matinding paghanga. Tila tinitimbang ang bawat himaymay ng katapangang ipinakita nito. Mila, binigay ito ng bank manager para sa iyo. Ang huling pamanang iniwan ni Rafael. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig sa gitna ng ingay ng pagsasaka. Binuksan ni Mila ang kahon. Sa loob nito ay hindi ginto o mamahaling hiyas, kundi isang lumang journal na balot sa balat ng hayop at isang tumpok ng mga sulat na nakatali ng isang asul na laso. Kumuha si Mila ng isang sulat at sinimulang basahin ang mga linyang isinulat ng kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Para sa aking munting milagros, kung binabasa mo ito, marahil ay natupad ko na ang pangarap nating magkaroon ka ng sariling buhay na malaya sa anino ng kasakiman. Ang lupang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa iyong kinabukasan. Ang bawat titik ay tila isang haplos ni Rafael sa pisngi ni Mila. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nahanap na ang daan pauwi sa yakap ng kanyang ama. Naramdaman ni Mila ang dahan-dahang pagdampi ng kamay ni Mateo sa kanyang palad. Isang marahang pisil na nagbibigay ng katiyakan na hindi na siya mag-iisa sa pagharap sa bukas. Ang init na nagmumula sa balat ni Mateo ay tila isang liwanag na tumutunaw sa huling ginaw na iniwan ng gabi ng sunog. Nagkatinginan silang dalawa. At sa gitna ng katahimikan ng bukirin, isang pangako ng pag-ibig ang nabuo ng walang anumang salita. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, baka habang buhay akong nabulag sa dilim. Ang marahang sabi ni Mila, ang kanyang boses ay puno ng emosyong tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng umaga. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa kalsada. Si Joel, ang bunsong kapatid ni Narciso, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay balot ng pighati at kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Hawak niya ang isang maliit na supot ng mga barya at isang lumang susi na tila matagal na niyang itinatago. Mila, alam kong hindi sapat ang kahit anong tawad, pero gusto kong ibigay ang huling bahagi ng katotohanan na hindi nakuha ni Kuya Narciso.
Ang paos na sabi ni Joel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka itaboy siya ng dalaga. Dahan-dahang iniabot ni Joel ang isang maliit na tape recorder na tila ginamit sa huling gabi bago ang aksidente ni Rafael. Isang katanungan ang muling bumasag sa katahimikan ng kanilang pag-uusap. Magagawa nga ba ni Mila na tuluyang patawarin ang huling taong naging bahagi ng pagbagsak ng kanyang ama? O ang hustisyang nakuha niya ay mananatiling kulang hanggat may isang madrigal na nananatiling malaya? Habang tinitignan ni Mila ang recorder, naramdaman niya ang isang huling pagyanig sa kanyang kalooban. Ito na ba ang susi para sa kanyang tuluyang paghihilom o isang panibagong sugat na sadyang bubuksan ng nakaraan? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng lupang madrigal. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay may dalang kakaibang ginto, tumatama sa mga bagong pinturang pader ng mansyon na muling itinayo mula sa mga abo ng kahapon. Wala na ang amoy ng usok at pagkakanulo. Sa halip, ang bango ng sariwang sampagwita at ang halimuyak ng bagong saing na kanin mula sa siyerya ang pumupuno sa bawat sulok ng bakuran. Sa malawak na beranda, nakaupo si Don Severino sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang mukha, bagaman mas marami na ang kulubot, ay nagtataglay na ngayon ng isang katahimikang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Pinagmamasdan niya ang kanyang apo na si Mila, na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa gitna ng hapagkainan para sa kanyang 80 kaarawan. Ang bawat galaw ni Mila ay puno ng grasya at kagaanan. Malayo sa bigat ng balikat na pasan niya noong siya ay isa pa lamang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang lumapit si Joel mula sa direksyon ng bukirin, bitbit ang ilang sako ng bagong aning palay. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw, at ang kanyang mga palad ay magaspang na sa pagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ni Mila. Hindi na siya ang lalaking laging nakasandal sa bote ng alak. Sa bawat patak ng kanyang pawis, unti-unti niyang binabayaran ang kanyang utang sa alaala ni Rafael. Isang marahang pagtango ang ibinigay ni Mila sa kanya. Isang simpleng kilos na nagsasabing, sa kabila ng lahat, ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pagsabog, kundi isang dahan-dahang paghilom ng damdamin. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng malamig at madilim na selda ng panlalawigang piitan, nakaupo si Narciso sa isang sulok, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga daliri ay pilit na humahaplos sa kanyang mga pulso, na dati ay pinalalamutian ng ginto. Sa kabilang selda, ang boses ni Basilia ay naririnig pa rin, kausap ang mga anino sa pader, pilit na nagbibilang ng mga haka-hakang yaman na kailanman ay hindi na niya mahahawakan. Ang kanilang kasakiman ay naging sarili nilang bilangguan, isang parusang mas masakit pa kaysa sa anumang hatol ng hukuman. Naramdaman ni Mila ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Huminto si Mateo sa kanyang tabi at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang ng dalaga. Isang marahang pag-akay ang ginawa ng binata at sabay silang lumingon sa larawan ni Rafael na nakasabit sa gitna ng sala. Ang ngiti sa larawan ni Rafael ay tila naging mas maliwanag, tila isang huling basbas para sa kanyang anak, na sa wakas ay nahanap na ang kapayapaang matagal na nitong ipinagkait. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Mateo, bulong ni Mila. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging humahalik sa pandinig ng binata. Hindi kita pinagkatiwalaan dahil sa iyong pangalan, Mila, kundi dahil sa tibay ng iyong puso. Ang sagot ni Mateo, kasabay ng isang marahang paghalik sa noo ng dalaga na naghatid ng isang matamis na kilig sa buong pagkatao ni Mila. Dahan-dahang lumapit si Mila sa altar, kinuha ang huling piraso ng duguang damit ng kanyang ama na naitabi niya mula sa sunog at inilagay ito sa loob ng isang maliit na kahon ng nara. Isinara niya ito ng may kasamang panalangin. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga abo ay naglaho na,
At ang pamana ng mga madrigal ay hindi na nasusukat sa lawak ng lupain, kundi sa lalim ng pagmamahalan at katapatang muling naghari sa kanilang tahanan. Ang gabi ay dahan-dahang lumulukob sa buong nayon, ngunit sa loob ng mansyong madrigal, ang bawat ilaw na nagliliyab ay tila mga bituin ng pag-asa na kailanman ay hindi na muling mamamatay.